Isang Mandalorian bounty hunter na gagawin ng lahat upang maprotektahan ang isang sanggol na Jedi mula sa hukbo ng mga Empire Warlords. Ang Mandalorian Season 1 Episodes 1-8 ang napakalupit na Tagalog recap natin ngayong araw mga huwan. That's my line. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa planeta ng Pagodon, ang grupo ng mga troller sa isang bar ay planong tapusin ng isang lalaking myth roll. Biglang pumasok sa bar ang Mandalorian bounty hunter na si Din Djarin at dahil sa malupit na combat skill niya ay magaling na napatumba niya ang tatlong trollers. Pero dahil isang wanted na pugante ang lalaking myth roll ay isinakay ito ng Mandalorian sa isang speeder papunta sa Razor Crest ship niya. Bago naman malamon ang myth roll ng dambuhalang Ravinok ay agad na isinakay ito ng Mandalorian sa ship. Pagkatapos ay kinuryente ni Djarin ang Ravinok upang tumigil ang nilalang sa paghila ng ship at lumipad na sila paalis ng Pagodon. Habang nasa biyahe ay naisipan ng myth roll na gumamit ng palikuran at nakita niya roon ang mga nahuling pugante ng Mandalorian na pinatigas sa mga carbonite. Pagkatapos ay mabilis na pinatigas rin ni Djarin ang myth roll sa isang carbonite. Maya-maya pagdating ni Djarin sa planeta ng Navarro ay pinasok niya ang isang kantina kung nasaan ang ahente ng Bounty Hunters Guild na si Griff. Ngunit binayaran ni Griff ang Mandalorian ng maliit na halaga para sa mga bounty na nahuli niya at kinuha na ng mga tauhan nito ang mga carbonite sa Razor Crest. Natanong naman ni Djarin sa guild agent kung anong pinakamalaking bounty na maaalok niya. Nasagot ni Griff na may isa siyang bounty na may napakalaking pabuya ngunit wala itong chain code at agad na tinanggap ito ng Mandalorian. Pagkatapos ay pinasok ni Djarin ang bahay ng nabanggit na kliyente ni Griff at nakaharap niya roon ang 4 na stormtrooper kasama ang matandang kliyente na isa palang dating Imperial Warlord at ang doktor nitong si Pershing. Kalaunan ay binigay ng kliyente kay Djarin ang isang Beskar bar bilang paunang bayad at naipangako ng matanda na bibigyan pa siya ng mas marami kapag nadala niya roon ng buhay ang asset nila. Nasabi pa ng kliyente na 50 years old na ang asset at ang maibibigay lang nila kay Djarin ay isang trucking fob na magtuturo sa huling lokasyon nito. Maya-maya ay nagtungo si Djarin sa isang gusali kung nasaan ang clan ng mga Mandalorian at pagharap niya sa armorer ay binigay niya rito ang Beskar bar. Pagkatapos ay tinunaw ng armorer ang Beskar upang gawing isang pauldron o baluti sa balikat at isinuot niya ito kay Djarin. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na araw ay nagtungo ang Mandalorian sa disyertong planeta ng Arvala 7 at gamit ang trucking fob ay hinanap niya roon ang target niya. Biglang inatake si Djarin ng isang blurg at nakagat nito ang isang kamay niya pero ang matandang si Quill ay agad na inatake ito ng pangparalisa pati na ang isa pang susugod na blurg. Pagkatapos ay napagdesisyonan ni Quill na tulungan ang Mandalorian at pinatuloy niya ito sa bahay niya. Nasabi ni Quill na kailangan ni Djarin na sumakay sa isang blurg upang makapaglakbay sa disyerto at kinaumagahan ay tinuruan niya siyang sumakay sa nilalang. Hindi nagtagal ay nagawang matuto ng Mandalorian na sumakay sa blurg at sinamahan siya ni Quill na maglakbay sa kabundukan ng disyerto. Maya-maya ay tinuro ni Quill ang encampment na pakipuntahan ni Djarin at nagpaalam na siya sa kanya. Napansin naman ng Mandalorian na nasa encampment na ang isang IG-11 bounty droid at upang makuha roon ang asset ay magaling na pinatumba nito ang ilang Nikto mercenary sa paligid. Nakipagkasundo si Djarin sa bounty droid na pagtulungan nilang makuha roon ang asset at paghahatian nila ang pabuya na sinang-ayunan nito. Pagkatapos ay pinagtulungan ng Mandalorian at ng IG-11 droid na pabagsakin ang napakaraming Nikto mercenary sa encampment. Subalit ang isang mercenary ay inatake ang dalawa ng malaking laser cannon. Sinabihan ni Djarin ang bounty droid na magpatama sa laser cannon habang siya naman ay ginamit ang grappling hook upang mapigilan ang kalaban at mabaril ito.
Agad na ginamit ng Mandalorian ang laser cannon upang tapusin ang lahat ng mga Necro mercenary na nasa bubong ng encampment. Pagkatapos ay napansin ni Jaren na nagtamulang ng maliit na pinsala ang IG-11 at pinasok na nila ang encampment. Gamit ang tracking fob ay nahanap ni Jaren ang pram na naglalaman ng asset na isa palang sanggol na hindi nila malaman kung anong lahi. Pero para sa mga Star Wars fans malamang alam na agad na ang bata ay kalahi ni Jedi Master Yoda. Ngunit dahil pinag-utos ng operator ng IG-11 na tapusin ang asset ay babarilin na niya ang bata pero agad na binaril ni Jaren sa ulo ang bounty droid na kinabagsak nito. Kalaunan ay habang naglalakad ang Mandalorian kasama ang sanggol sakay ng hovering pram nito ay bigla siyang inatake ng grupo ng mga Necro mercenary pero magaling na natapos niya ang lahat ng mga ito ng napakadali. Makalipas ang maraming oras na paglalakad ay nakarating sina Jaren sa Razor Crest ngunit ninanakaw na ng mga Jawas ang mga parte ng ship at agad na pinagbabaril niya ang ilan sa mga ito. Nagmadaling sumakay ang mga Jawas sa malaking sandcrawler nila at ang Mandalorian ay mabilis na kumapit sa sasakyan. Pilit na umakyat si Jaren sa napakalaking sasakyan habang binabato siya ng mga Jawas ng iba't ibang kagamitan. Ang ibang Jawas na umaatake sa Mandalorian ay nagawa niyang maihulog mula sa sasakyan ngunit pag-akyat niya sa tuktok ay binaril siya ng mga Jawas ng pangparalisa na kinabagsak niya mula sa sandcrawler. Pagpasok naman ni Jaren sa Razor Crest ay nakita niyang napakaraming nawalang parte sa ship at hindi niya mapaandar ang mga engine ng sasakyan. Naisipan ng Mandalorian na magpatulong kay Quill at sinamahan siya ng matanda kung saan madalas namamalagi ang mga Jawas. Pinakiusapan ni Quill ang mga Jawas na ibalik ang mga parte ng Razor Crest kapalit ng kahit anong bagay maliban sa Beskar ni Jaren o ng sanggol. Napagdesisyonan naman ng mga Jawas na ipakuha sa Mandalorian ang isang itlog at sakay ng sandcrawler ay dinala nila siya sa lugar kung nasaan ang isang malaking kuweba. Pagpasok ni Jaren sa kuweba ay malakas na pinatalsik siya ng isang malaking mudhorn. Pilit na kinalaban ni Jaren ang malaking mudhorn ngunit na-overpower siya ng nilalang sa sobrang lakas nito. Ilang saglit ay buong lakas na pinalutang ng sanggol ang mudhorn ng ilang segundo bago siya mawala ng malay at ang Mandalorian ay sinaksak sa tagiliran ang nilalang upang tapusin. Pagkatapos ay kinuha ni Jaren ang mabalahibong itlog sa kuweba at binigay niya ito sa mga Jawas. Agad na binuksan naman ng mga Jawas ang itlog at masayang pinagsaluhan nila ang laman nito. Kalaunan ay habang dala ni Jaren ang mga parts ng Razor Crest ay labis na nagtaka ang Mandalorian sa abilidad ng sanggol. Pagdating nila sa Razor Crest ay tinulungan si Jaren ni Quill na maikabit muli ang mga parte at matapos ang maraming oras na pagpupursigi ay napagana muli nila ang mga engine ng ship. Nagpasalamat ang Mandalorian kay Quill at nagpaalam na sa kanya ang matanda bago siya umalis sa planeta sakay ng Razor Crest. Makalipas ang ilang araw ay nakabalik na ang Mandalorian sa Navarro at pagbigay niya ng sanggol sa kliyente ay labis na natuwa ito at binigay sa kanya ang maraming Beskar bar nito katulad ng napag-usapan nila. Kahit naman labis na nagtataka si Jaren kung anong plano ng kliyente sa bata ay kinuha niya ang mga Beskar bar at kalaunan ay binigay niya ang mga ito sa armorer. Ngunit agad na nagsilapitan kay Jaren ang iba pang mga Mandalorian at si Vizsla ay napansing ang mga Beskar na iyon ay tinunaw noon ng imperyo na ang tumapos sa malaking bilang nila. Nasabi pa ni Vizsla na malaking kamalian ang pakikipag-alyansa ni Jaren sa imperyo at tinawag siyang duwag hanggang sa mag-away silang dalawa. Pero agad na inawat sila ng armorer at sinabing bumagsak na ang Empire noon pa. Hindi kaduwagan ang pamumuhay nila bilang mga Mandalorian at kahit kailan ay hindi tinanggal ni Jaren ang helmet niya sa harap ng iba. Sumang-ayon ang mga Mandalorian sa leader at sinimulan niyang tunawin ang mga Beskar bar ni Jaren. Maya-maya ay pumasok ng kantina si Jaren na suot ang bagong baluti niya na yari sa Beskar at humingi siya kay Griff ng panibagong misyon. Pagbigay ng guild agent sa Mandalorian ng misyon ay nasabi ni Jaren na ang matandang kliyente ay dating nagtatrabaho sa Empire at natanong niya kay Griff kung anong pakay nito sa Navarro. Ngunit walang ideya si Griff at minungkahi niya kay Jaren na i-report ang kliyente sa New Republic. Pinabayaan ni Jaren ang tungkol sa kliyente pero bago siya umalis sakay ng Razor Crest ay naisipan niyang mag-imbestiga sa bahay ng dating Empire Warlord. Gamit ang high-tech na Trident ay narinig ni Jaren na inatasan ng matanda si Dr. Pershing na kunin sa sanggol ang mga importanteng material sa lalong madaling panahon. Nagmadaling pinasabugan ng Mandalorian ang pader ng bahay ng dating Warlord at walang kahirap-hirap na napabagsak niya ang bawat Stormtrooper na sumusugod sa kanya. Kalaunan pagpasok ni Jaren sa laboratory ni Dr. Pershing ay binaril niya ang droid sa silid bago kunin roon ang sanggol. Pagkatapos ay patuloy na nagpatumba ang Mandalorian ng iba pang Stormtroopers sa daan gamit ang mga high-tech na sandata niya sa baluti. Nang napalibutan si Jaren ng 4 na Stormtroopers ay ginamit niya ang bagong sandata sa kamay upang mabilis na tapusin ang mga ito.
Subalit biglang tumunog ang mga tracking fob ng mga bounty hunter ng Navarro at kasama si Griff ay hinarang nila sa daan ng Mandalorian. Pero agad na sumakay si Jaren sa kalapit na speeder at habang nakikipagbarilan sa mga kapwa bounty hunter ay lumayo siya ng lugar. Ngunit si Griff ay nagawang mabaril ang droid ng sasakyan na pinabagsak nito at ang Mandalorian ay tinapos ang ilang kalaban gamit ang high-tech na trident niya. Ngunit kalaunan ay naubusan na ng bala si Jaren at tila nawala na siya ng pag-asa habang nakatingin sa sanggol. Pero biglang sumugod sa lugar ang napakaraming Mandalorian at habang pinagbababaril nila ang mga bounty hunter ay sinabihan nila si Jaren na sumakay na ng ship niya. Hinihintay na pala si Jaren ni Griff sa Razor Crest pero agad na nag-release siya ng makapal na usok sa ship at binaril niya ang guild agent palabas ng sasakyan. Pagkatapos ay pinalipad ng Mandalorian ang Razor Crest paalis ng Navarro na dala ang sanggol. Sa kasalukuyang yun sa planeta ng Sorgon, ang isang grupo ng mga villager ay masayang namumuhay sa nayo nila nang biglang inatake sila ng mga Klatooinian Raiders. Matapos magsilikas ng mga villagers at mawasak ng mga Klatooinian ang mga kabahayan ay kinuha nila ang mga supply na pagkain ng nayon bago umalis. Makalipas ang ilang araw ay napagdesisyonan ng Mandalorian na manatili muna sila ng bata sa planeta ng Sorgon dahil napansin niyang hindi pa industrialisado ang planeta na perpektong mapagtataguan nila. Pagbaba ng ship sa planeta ay nagtungo sila sa isang kantina at napansin roon ni Jaren ang isang kahina-hinalang babae. Paglingat ng Mandalorian ay biglang nawala ang babae sa kantina at hinanap niya siya sa labas. Mabilis na inatake naman ng babae ang Mandalorian ngunit nahirapan si Jaren na kalabanin ito hanggang sa magkatutukan sila ng mga blasters. Agad na nagkaayos ang dalawa at bumalik sila sa kantina. Pinaliwanag ng babae na siya si Cara Cynthia na dating shock trooper ng Rebel Alliance ngunit maaga siyang pinagretiro sa planetang yun. Pagsapit ng gabi ay habang inaayos ni Jaren ang ship ay pinakiusapan siya ng dalawang villager na protektahan ang sakahan nila mula sa mga raiders. Kahit naman maliit na halaga lang ang kayang ibayad ng mga villager ay sumang-ayon si Jaren sa kanila kapalit na rin ang matutuluyan nila ng bata. Pagkatapos ay naisipan ni Jaren na ibigay kay Cara Cynthia ang pera at pinakiusapan niya itong tulungan siyang protektahan ng mga villagers. Pagsapit ng umaga ay nakarating sina Jaren sa sakahan ng mga villager at pinatuloy siya ni Omera sa isa sa mga bahay ng nayon. Kalaunan sa pag-iimbestigaan ni Jaren at Cara sa kalapit na kagubatan ay napansin nila sa daan ang malalaking bakas ng isang AT-ST raider. Pero upang maging handa ang mga villager sa pagbalik ng mga raiders ay napagdesisyonan ni Jaren at Cara na turuan silang gumamit ng mga iba't ibang sandata at magtayo ng malalaking barricade sa paligid. Kinagabihan ay palihim na sinugod ng dalawa ang kalapit na camp ng mga Klatooinian Raiders at nagpatumba sila ng dalawang bantay. Pagpasok nila sa camp ay nagkabit ang Mandalorian ng bomba sa poste at pagpasok roon ng iba pang Klatooinian Raiders ay buong lakas na kinalaban nila ang mga ito. Mabilis na lumabas naman sina Jaren ng camp bago sumabog roon ng bomba ngunit bigla silang hinabol ng isang malaking AT-ST Raider. Tumakbo ang dalawa pabalik ng sakahan ngunit huminto sa pag-abante ang AT-ST at biglang sumugod sa lugar ang malaking bilang ng mga raiders. Matapang na pinagbabaril ng mga villagers ang mga raider habang si Cara ay nagtago sa gilid ng sapa at binaril ang AT-ST. Hindi nagtagal ay nabaril ni Cara ang AT-ST sa ulo at ang Mandalorian ay tumakbo papalapit rito upang pasabugin ang makina nito. Ang mga Klatooinian Raiders naman ay nagsiatrasan na mula sa sakahan na labis na kinatuwa ng mga villagers. Kinaumagahan ay napansin ng Mandalorian na masaya ang batang nakikipaglaro sa mga kabataan ng sakahan kaya't naisipan niyang sabihin kay Omera na plano niyang iwan roon ang bata. Ngunit ang isang bounty hunter ay nalaman ang lokasyon ng bata sa Sorgon gamit ang tracking fob nito. Pero bago mabaril ng bounty hunter ang bata ay agad na tinapos ito ni Cara. Pagkatapos ay napagdesisyonan ni Jaren na umalis na sa village kasama ang bata at nauna nang umalis sa kanya roon si Cara. Kalaunan ay nagpaalam na sina Jaren at ang bata sa mga villagers. Subalit habang nasa kalawakan na sila ay biglang inatake ang ship nila ng isang bounty hunter na sakay ng isang starfighter spacecraft upang kunin kay Jaren ang bata. Pero kahit pa bahagyang nagtamo ng pinsala ang engine ng Razor Crest ay nagawang mapasabog ng Mandalorian ang spaceship ng kalabang bounty hunter. Maya-maya ay nagtungo si Jaren sa planeta ng Tatooine at ibinaba niya ang Razor Crest sa shop ni Peli. Ngunit dahil kulang ang pera ng Mandalorian para sa pagpapaayos ng ship ay naisipan niyang magtungo sa bayan upang makakuha ng trabaho bilang bounty hunter. Nakilala ng Mandalorian sa isang kantina ang baguhang hunter na si Toro Cali Khan at kapalit ng malaking bounty sa unang target niyang si Fennec Shand ay nakiusap ang lalaking tulungan siyang tapusin ito upang matanggap siyang miyembro ng guild.
Sumang-ayon ang Mandalorian kay Calican at sakay ng mga speeder bike ay pinuntahan nila ang lokasyon ng target sa disyerto. Maya-maya ay nakakita ang dalawa ng isang dhoback at paglapit rito ni Jorin ay napansin niyang hinihila ng nilalang ang labi ng isang bounty hunter. Subalit si Shand ay pinagbabaril ang Mandalorian gamit ang sniper rifle nito at napilitan siyang mag-cover kasama ng lalaki. Naisipan naman ni Jorin na maghintay sila sa lugar hanggang maggabi at habang sakay ng mga speeder bike nila ay nagpasabog sila ng mga flash charge upang masilaw si Shand. Nagawang mabaril ni Shand ang Mandalorian mula sa bike niya pero si Calican ay nakalapit sa likod ng babae at agad na kinalaban siya nito. Pero nang malakas na nasakal ni Shand si Calican ay mabilis na tinutukan siya ng blaster ng Mandalorian at pinagsuot ng gapos sa kamay. Ngunit dahil nawasak na ang isang bike nila ay naisipan ni Jorin na iwan muna sina Calican habang hinahanap niya ang dhoback kanina. Hinintay ni Calican si Jorin hanggang mag-umaga ngunit binunyag ni Shand sa lalaki na nabalitaan niyang ang Mandalorian na yun ay nagtraidor sa guild at tumakas ng Navarro dala ang target niya. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Shand si Calican na imbis na isuko siya sa guild ay ang Mandalorian ang dalhin niya sa kanila at masayang tatanggapin siya ng mga ito. Ngunit dahil na-realize ni Calican na papatayin rin siya ni Shand kapag tinanggal niya ang gapos ng babae ay binaril niya ito at hinanap niya ang Mandalorian. Kalaunan sakay ng isang dhoback ay napansin ni Jorin na wala na sa lugar si Calican at patay na si Shand. Maya-maya pagbalik ni Jorin sa shop ay nakita niyang bihag na ni Calican ang bata at si Peli. Sinabihan naman ni Calican si Peli na gapusa ng Mandalorian pero biglang nagpasabog siya ng flash charge at mula sa gilid ay binaril niya ang lalaki sa tagiliran na pinabagsak nito. Pagkatapos ay kinuha ni Jorin ang credits ni Calican at ibinayad niya ito kay Peli bago sila umalis ng shop sakay ng Razor Crest. Samantala ang isang misteryosong lalaki ay lumapit sa labi ni Shand. Makalipas ang ilang araw, ibinaba ni Jorin ang Razor Crest sa space station ng kaibigan niyang si Ran. Nasabi ni Ran na may trabaho siya para sa kanya at kailangan nilang gamitin ang ship niya. Kahit nag-aalinlangan si Jorin na ipagamit kay Ran ang Razor Crest ay ipinakilala nito sa kanya ang mga tauhan niyang sina Mayfeld, ang Deveronian na si Berg, ang droid na si Zero at ang dating kasintahan ni Jorin na si Xian. Pinaliwanag naman sa lahat ni Mayfeld na ang misyon nila ay tulungan ang kaibigan nilang maitakas mula sa isang prison ship. Narealize ng Mandalorian na nadakip pala ng New Republic ang kaibigan nila at nag-aalinlangan siyang tulungan ang grupo. Pero nasabi ni Xian na pinapatakbo lang ng mga droid ang prison ship kaya't wala silang mapapatay sa misyon. Kalaunan ay si Zero ang inatasan ni Ran na magpiloto sa Razor Crest at habang nasa biyahe ay labis na nagtaka sina Mayfeld kung anong itsura ng Mandalorian. Nang sinubukan ni Berg na tanggalin ang helmet ay tinulak siya ni Jorin at biglang nagbukas ang chamber kung nasaan ang bata. Nagdahilan ng Mondo na alagang hayop niya iyon at nang hinawakan ni Mayfeld ang bata ay nakarating na ang Razor Crest sa prison ship ng New Republic. Agad na pinasok ni Mayfeld ang prison ship at biglang pinagbabaril sila ng mga M5 sentry droids ng New Republic. Pero ang Mandalorian ay umikot sa likod at buong lakas na kinalaban niya ang mga ito at hindi nagtagal ay magaling na natapos ni Jorin ang lahat ng security droid na sumusugod sa kanila. Pagkatapos ay natunto ng grupo ang control room na binabantayan pala ng isang sundalo ng New Republic. Agad na inalam ni Mayfeld sa system ang selda ng kaibigan nila ngunit nang nakipagtalo ang Mandalorian sa grupo na huwag patayin ng sundalo ay biglang tinapos ito ni Xian ng patalim niya. Na-activate pala ng sundalo ang distress signal at pagtakbo ni Mayfeld ay nakasalubong nila ang ilang security droid pero mabilis na napasabog ni Berg ang mga ito. Kalaunan ay mula sa Razor Crest ay nabuksan ni Zero ang selda ng kaibigan nila na ang kapatid pala ni Xian na si Queen at biglang kinulong ng grupo ang Mandalorian sa loob ng selda. Pero pagtakbo ni Mayfeld ay inatake ni Jorin ang isang security droid at pinuto niya ang kamay nito bago barilin ang ulo. Pagkatapos ay ginamit ni Jorin ang kamay ng droid upang mabuksan ang selda at nagtungo siya sa control room upang isarado ang mga madadaanan ng grupo. Ilang saglit ay nakita ni Zero ang bata sa ship pero bago niya makuha ang baril ay mabilis na nakapagtago ito sa kanya. Samantala sina Mayfeld ay naghiwalay ng mga landas at hindi nagtagal ay mabilis na inatake ni Jorin si Berg ng grappling hook ngunit malakas na nahila siya nito mula sa kisame. Maging ang flamethrower ni Jorin ay walang talab kay Berg at galit na ginulpi siya ng kalaban. Nagawang maipit ni Jorin ang ulo ni Berg sa pinto ngunit napigilan ito ng kalaban kaya't sinarado niya ang pangalawang pinto. Pagkatapos ay nakaharap ng Mandalorian si Xian at kahit pa inatake siya nito ng maraming patalim ay nagawa niyang matalo ang kalaban. Maging si Mayfeld ay napabagsak rin ni Jorin. Kalaunan ay napigilan ng Mandalorian si Queen na lumabas ng prison ship at nang nahanap ni Zero ang bata ay agad na tinapos ito ni Jorin.
Maya-maya ay bumalik si Jarin sa space station ni Ran at binigay niya rito si Queen. Kahit naman nagtataka si Ran kung nasaan na sina Mayfeld ay binayaran niya ang Mandalorian bago ito umalis ng space station. Nakangiting inatasan ni Ran ang isang tauhan niya na tapusin ang Mandalorian gamit ang gunship nila pero napansin ni Queen na naiwan sa pantalon niya ang distress signal. Hindi nagtagal ang mga sundalo ng New Republic na sakay ng mga X-Wing ay natuntun ang distress signal sa space station ni Ran at agad na pinaulanan nila sila ng laser cannon. Samantala sina Xian ay makikitang kinulong pala ni Jarin sa isa sa mga selda ng prison ship. Kinabukasan ay habang nasa kalawakan ay nagpadala ng hologram message si Griff sa Mandalorian na sinasabing ang dating Imperial Warlord ay nagkaroon na ng malaking bilang ng mga Stormtrooper at naghahari na sa Navarro. Pagkatapos ay nakiusap ang Guild agent sa Mandalorian na bumalik sa Navarro at gawing pain ang bata upang mapatay niya ang kliyente. Kapag nagtagumpay si Jarin ay sa kanya na mananatili ang bata at lilinisin ni Griff ang pangalan niya sa guild nila. Maya-maya ay bumalik si Jarin sa Sorgan at nakita niya roon si Cara na nakikipaglaban ng boxing match sa isang Zobrak fighter habang nakakabit sa mga bewang nila ang isang laser. Pero kalaunan ay magaling na nasakal ni Cara sa kalaban ang laser at agad na sumuko ito sa kanya. Pinakiusapan naman ni Jarin si Cara na tulungan siyang pabagsakin sa Navarro ang isang dating Imperial Warlord at agad na sumang-ayon ang kaibigan sa kanya. Pagkatapos ay nagtungo sina Jarin sa Arvala 7 at binisita nila si Quill na inayos at nireprogram ang IG-11 bounty droid. Pinakiusapan naman ng Mandalorian si Quill na sumama sa kanila upang mabantayan niya ang bata habang nasa misyon sila. Sumang-ayon si Quill sa Mandalorian sa kondisyong isasama rin niya ang mga blurred pati na ang IG-11 at kahit walang tiwala si Jarin sa droid ay mabigat ang kalooban na pumayag siya sa matanda. Kinabukasan pagdating ng grupo sa Navarro ay nakipagkita sila kina Griff sa isang lava field kasama ang tatlong bounty hunter ng guild. Matapos naman maipakita ni Jarin sa guild agent ang bata sakay ng hovering pram ay sinamahan nila sila sa paglalakad sa lava field pabalik ng bayan. Pagsapit ng gabi ay nagset ng camp ang grupo sa gitna ng lava field ngunit bigla silang inatake ng mga Reptavian at nakuha ng mga ito ang isa sa mga blurred nila. Patuloy na pinagbabaril ni Jarin ang mga Reptavian ngunit nakuha rin ng mga ito ang isang bounty hunter ni Griff habang si Cara ay napigilan ng isang nilalang na may lipad ang isa pang blurred. Pag-alis ng mga Reptavian ay napansin nilang nakalmot pala si Griff ng mga nilalang at kahit na sinubukan itong gamutin ni Cara ay kumakalat pa rin sa kamay niya ang kamandag. Pero ang bata ay ginamit ang kapangyarihan niya upang mapagaling ang sugat ni Griff na labis na kinamangha ng lahat. Pagsapit ng umaga ay pinagpatuloy ng grupo ang paglalakad nila at nang babarilin ng dalawang hunter sina Jarin mula sa likod ay agad na tinapos ni Griff ang mga ito. Pagkatapos ay inamin ng guild agent na ang totoong plano nila ay tapusin ng Mandalorian at kunin ang bata pero matapos siyang mapagaling nito kagabi ay nagbago ang isip niya. Pero ang Mandalorian ay napagplanuhang magkunwari sa harap ng kliyente na nadakip siya ni Griff at Cara at ibibigay niya sa matanda ang pram na walang laman upang mapatay niya ito. Sumang-ayon sina Griff sa Mandalorian at dinala ni Quill ang bata pabalik ng Razor Crest. Kalaunan pagdating ng tatlo sa bayan ay napansin nilang napakaraming nagkalat na Stormtroopers sa paligid. Pagkatapos ay pumasok sila sa kantina kung saan namamalagi ang matandang kliyente kasama ng iba pang troopers. Pagharap ni Griff ng Mandalorian sa kliyente ay nais nitong makita ang bata pero nagdahilan si Griff na natutulog ito sa loob ng pram. Biglang tinawagan naman ang matanda ng kapwa niya Imperial Warlord na si Moff Gideon dahil nalaman nitong hindi dala ng tatlo ang bata. Pagkatapos ay pinagbabaril ng mga Death Troopers ni Gideon ang kantina na pinamatay ng matanda at ng mga Stormtroopers nito. Sinabihan ni Jarin si Quill na pagbalik niya ng ship dala ang bata ay umalis na ng Navarro ngunit narinig ng mga Stormtroopers ang nasabi ng Mandalorian at mabilis na hinabol nila si Quill. Kalaunan matapos mapalibutan ng mas maraming Stormtroopers ang kantina ay bumaba ang isang Outland TIE Fighter sa bayan at lumabas rito si Moff Gideon. Subalit biglang napabagsak ng mga Stormtroopers si Quill at nakuha nila sa kanya ang bata. Pagkatapos ay naghintay ang dalawang Stormtroopers sa lugar kung saan kukunin sa kanila ng iba pang troopers ang bata. Pero lumapit ang IG-11 droid sa mga Stormtroopers at magaling na napabagsak ng dating bounty hunter ang dalawang kalaban bago siya sumakay sa isa sa mga speeder bike nila dala ang bata. Samantala si Gideon ay ipina-assemble sa mga Stormtrooper niya ang E-Web Heavy Blaster at pinaliwanag niya kina Jarin na ang sandatang yun ay kayang tapusin silang lahat ng napakadali. Pagkatapos ay sinabihan ni Gideon ang tatlo na bibigyan niya sila ng oras hanggang gabi upang pag-isipan kung makikipag-cooperate sila sa kanya kundi ay aatakihin niya sila ng E-Web Blaster. Naalala naman ng Mandalorian na si Moff Gideon ay isang Imperial Security Bureau noong ipinapatay ang karamihan sa mga Mandalorian.
Biglang nag-flashback sa isip ni Jarin nung inatake ang bayan nila ng mga Separatist Alliance ay itinago siya ng mga magulang niya sa isang bunker. Ngunit agad na napatay ng mga battle droid ang mga magulang ni Jarin pero bago siya tapusin din ang kalaban ay agad na pinagbabaril ito ng isang Mandalorian warrior. Pagkatapos ay kinupkup ng Mandalorian ang batang Jarin at nilipad siya palayo. Mula sa taas ay nakita ni Jarin ang pakikipaglaban ng mga Mandalorian sa mga droid ng Separatist Alliance. Sa kasalukuyang panahon ay pagdating ng IG-11 droid sa bayan ng Navarro ay mabilis na pinagbabaril niya ang ilan sa mga Stormtrooper na nagbabantay sa mga kabangayan. Sina Jarin at Griff naman ay agad na lumabas ng kantina at kinalaban nila ang mga Death Troopers at Stormtroopers ni Gideon sa paligid. Habang si Cara ay pinagbabaril ang mga kalaban mula sa kantina at nang nagawang makapasok sa loob ng dalawang Death Troopers ay magaling na napabagsak ng babae ang mga ito. Samantala ang Mandalorian ay ginamit ang E-Web Blaster upang tapusin ang mga troopers ngunit si Gideon ay binaril ang makina ng sandata at malakas na sumabog ito kay Jarin. Napilitan ng grupo na pumasok pabalik sa kantina na dala ang Mandalorian at si Griff ay sinabihan ang IG-11 na wasakin ang bakal na air vent sa pader. Napansin ni Cara na malubhang nasugatan sa ulo si Jarin pero pinakiusapan niya ang kaibigan na dalhin ang bata sa clan ng Mandalorian at ipakita ang kwintas na iyon. Subalit ang isang incinerator trooper ay sinimulan na sunugin ang kantina gamit ang flamethrower nito. Pero pagpasok ng trooper sa loob ay buong lakas na pinatalsik ng bata ang kalaban gamit ang kapangyarihan niya at bigla siyang nahimatay. Ang droid ay nagawang mabuksan ang bakal na air vent at nagmadaling pinadaan niya rito sina Cara dala ang bata. Nang gagamutin naman ng IG-11 si Jarin ay hinayaan niya itong tanggalin ang helmet niya upang magamot ang sugat niya sa ulo. Ilang saglit ay naabutan ni Jarin sa sewer sina Cara at hindi nagtagal ay bahagyang bumalik na ang lakas niya. Ngunit pagdating ng grupo sa gusali ng clan ay nakita nilang patay na ang karamihan sa mga Mandalorian roon na labis na kinagulat ni Jarin. Lumapit naman sa kanila ang Armorer at pinaliwanag na pagtakas noon ni Jarin sa Navarro ay dumating ang Imperials at tinapos ng mga ito ang karamihan sa kanila. Pero matapos malaman ng Armorer kay Jarin na nakakagalaw ang bata ng mga bagay gamit ang isip ay na-realize niyang isa itong Jedi. Nasabi pa ng Armorer na dahil kinupkup ni Jarin ang bata ay siya na ang ama nito pero kailangan niyang hanapin ang lugar na pinanggalingan ng bata at ibigay ito sa mga kalahi niya. Ilang saglit ay dahil nakamit na ni Jarin ang signet niya ay nagkabit ang Armorer sa baluti niya ng isang Mudhorn signet. Itinuro ng Armorer sa grupo ang daan palabas ng sewer at pagsugod roon ng ilang Stormtrooper ay mabilis na tinapos ng IG-11 droid ang mga kalaban. Pagkatapos ay binigyan si Jarin ng Armorer ng isang jetpack bago sila umalis ng gusali. Kalaunan pagpasok roon ng mas maraming Stormtrooper ay mag-isang inatake ng Armorer ang mga kalaban at nagawa niyang mapabagsak ang lahat ng mga ito. Maya-maya ay nakarating sina Jarin sa ilog ng lava at sumakay sila sa isang bangka ngunit napansin ng Mandalorian na nag-aabang na sa kanila ang mga Stormtroopers sa exit. Napagdesisyon na naman ang IG-11 na pasabugin ang sarili upang maligtas sina Jarin at ang bata at mabigat ang kalooban na sumang-ayon sa kanya ang Mandalorian. Naglakad ang IG-11 droid sa lava at pagharap niya sa mga Stormtroopers ay malakas na pinasabog niya ang sarili upang tapusin ang mga kalaban. Subalit paglabas ng grupo ay biglang inatake sila ni Moff Gideon sakay ng TIE Fighter nito. Agad na sinuot ng Mandalorian ang jetpack niya at paglipad niya ay kumapit siya sa spacecraft ng Warlord. Malakas na inuga ni Gideon ang TIE Fighter pero nagawang makapagkabit ni Jarin ng mga bomba sa spacecraft. Pagbitaw ng Mandalorian ay sumabog ang bomba at bumagsak ang TIE Fighter ni Gideon sa di kalayuan. Dahil naman wala na ang mga kalaban sa Navarro ay napagdesisyonan ni Cara na manatili sa planeta at si Jarin dala ang bata ay nagpaalam na sa dalawa. Maya-maya ay inilibing ng Mandalorian ang labi ni Quill sa Navarro at pagsakay niya sa Razor Crest ay napansin niyang suot ng bata ang kwintas niya. Subalit pag-alis ni Jarin sa planeta ay makikitang buhay pa pala si Gideon at gamit ang Darksaber niya ay lumabas siya sa wasak na spacecraft. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Huwan. Kung natuwa at nagustuhan niyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari niyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan.